Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond one point. In its nearly 3 years, itaganyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Dagdag pa nito, si Sara Duterte and Raffy Tulfo lead the list of presidential candidate for election 2028. You know why I'm not worried? Because sirang-sira na si Sara and yet she's still in the lead. They've done their worst and she's still the most preferred, diba? Si Raffy Tulfo, wala pang nabubunyag sa kanya na secret candidate nila. Wala pang issues na nakakalkal kasi busy pang tao sa Quadcom. Si Raffy Tulfo na mas tahimik pa kay Mark Villar na binoto ng masa para maging watchdog sa Senado is super demure pala, who wants somebody demure na ang kaya lang ay mga kabit. Saan yung ingay niya sa mga importanteng issues? Pound for pound, after everything that's happened to her, Sara is the real winner in surveys after siraan ng bongga, still number 1. Meanwhile, yung naglustay ng tax natin sa ayuda para mahalin siya, still in the last one. Sige, bilhin niyo yung survey firm na to. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President. Si Congressman Benny Abante, dahil sa mga kritisismo ko sa kanya, ay wala rin akong problema doon. Pero definitely, importante, kasi pagdating sa free speech talagang ako dyan may pagka-absolutista ko dyan na kailangan talaga irespeto no matter how you do not like what I say. Kailangan mong irespeto yung mga sinasabi ng ibang tao, unless of course, yun nga, hindi na siya part ng protected speech. Hindi na siya part ng but ang importante, kaya nga sabi ko, ang dapat na hindi mawawala ay yung kasiguruduhan na pag in-exercise mo ang free speech mo, alam mo ang hindi protected speech. Kasi pagka kabisado mo ang mga bagay na part ng protected speech, ay kaya mo itong ilaban hanggang dulo. Ganon. Anong vibes? Yes, Kasi parang kanina napapanood ko, medyo, alam mo, yung high blood nating congressman, high blood na naman kanina, nagsisigaw na naman. So anong vibes niya si Paduano? Oo. Expected naman kasi, nakita naman kasi natin kung paano sila mag-handle ng hearing sa mga maraming hearing na inatenan nila. So, somehow, pinaghandaan din at syempre, alam ko, under oath ako, kailangan magsabi ng totoo at syempre, ang layunin ko rin ay may paglaban talaga yung aking karapatan bilang isang content creator, bilang isang citizen ng bansa. So, may mga bagay kasi na hindi talaga pwedeng i-negotiate. Tsaka para sa akin, yung karapatan nating magsalita, hindi yun pwedeng i-diminish. Miss Joey, siguro sa last kong tanong, kasi marami kami magtatanong, ayokong kainin yung mga oras ng iba, no? Pero ang tanong ko sa iyo, parehas din kay Boss Dada. Ano sa tingin mo ang gustong ma-accomplish nitong TRICOM na ito na parang galit na galit sila sa vloggers, sa fake news vloggers, tapos ang kukuhanan pala nila ng resources nila isa ding vlogger. Di ba? Parang ako na-confuse ako talaga doon. Parang fake news. Tapos ang kukuhanan nyo ng isang patungkol doon sa AI di umano na video na lumabas ay isa ring vlogger.
No? So ano sa tingin mo gusto nila ma-accomplish sa hearing na to? Actually, wala akong sagot dyan, Coach Oli, kasi hindi ko rin masyadong maintindihan. Dahil yung unang-una ko ngang letter sa TRICOM, sinasabi ko na wala naman akong alam dun sa mga, sa mga gusto nilang malaman about dun sa mga fake news peddler na bayad daw kuno ng mga drug lords at saka ng mga POG operators. Although hindi na yan nababanggit ngayon sa TRICOM, which actually medyo nagtataka rin ako kasi parang medyo umiiba na rin yung direction ng hearing sa TRICOM. It's a mystery. I also do not know the answer to that. Ang nakikita ko, at ito naman talaga yung pang-apat na hearing na ito, ang nakikita ko is that marami yung presensya ng mga Duterte-aligned vloggers. Kagaya kanina, sa lahat ng mga inimbita nila, yung 11 na inimbitahan na umattend ng previous hearing at saka yung mga sinabpina na 24, at yung ito nga meron pang dumating kinahapunan na parang surprise vlogger nila. Sa lahat-lahat, dalawa lang yung hindi Duterte-aligned na vloggers. So, obvious na na may killing talaga sa mga Duterte vloggers yung hearing. So, hindi ko maintindihan how they are going to translate it into legislation, to be honest. So, iintayin ko na lang siguro yung committee report nila para malaman kung ano ba talaga ang gusto nilang ma-achieve dito. Meron pa bang susunod? Mukhang meron pa kasi may mga hanging questions pa sila na sinabi at hindi naman nila sinaray yung hearing. So, sa pagkakaintindi ko, although it is something that I have to verify with my lawyer kung ano yung pagkaka-take note niya doon. Pero parang sa impression ko, parang meron pa yata. Parang sinasabi nila meron, pero meron pa kasi may mga inimbitahan pa. Katulad ni Miss Ana Malindugoy, inimbitahan siya, pero hindi sinabi kung kailan yung specific na date. Oo. So yun, so mukhang baka siguro after Holy Week na yan kung sakaling magkakaroon man. Pero isa ring challenge diyan ay malapit na rin kasi ang eleksyon. So I'm very sure ma-challenge din sila na ma-schedule yung susunod na hearing. RJ, meron kang tanong kay Miss Joey. Joey, si paring RJ po ito. Sa tingin mo Hello. ba, kumukuha lang sila ng kakampi sa mga, especially si Congressman Abante ng kakampi sa mga vlogger? Ano sa palagay mo? Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang mangyari, pero I don't think kung ang intention ay kumuha ng kakampi, I don't think that should be the way to get an allied vlogger. Kasi nakita naman natin yung nangyari last time, pagkatapos yung nangyari rin ngayon na may ano kasi kumbaga may mga tanong na ako kailangan ko talagang linawin at kailangan ko talagang i-assert na may mga words na nailalagay sa bibig ko na hindi na hindi ko naman nasabi ganoon. So I don't think yun yung tamang pamamaraan para makakuha ng kakampi. Konektado, Joey, konektado dun sa tanong ni paring RJ. Kasi kanina, mayroon kang paliwanag and then ko-correct ni Congressman Abante yung paliwanag mo, tapos kukuha siya sa mga vloggers na nandoon kung ano yung opinion nila sa tingin nyo ba? Tama ba yung opinion ni Miss Joey? Anong sa tingin mo yung tactic na ginagawa na gano'n ni Congressman Abante? Kasi sa totoo lang, isa lang naman nung nag-decide ako na attend ako ng hearing ng TRICOM, ito lang ang guiding light ko, Sir RJ. Sabi ko nga, I just really need to believe doon sa pinaglalaban ko. I just need to be consistent and true to my advocacy. So, yung mga hindi ko ina-expect or wala akong iniisip na kung kunwari tatanungin sila kakampihan ba ako o hindi, ganyan. Kasi una sa lahat, hindi rin naman ako naghahanap ng kakampi. Yung answer ko, tingin ko ito ay makakatayo naman base sa sarili kong salita, sa sarili kong paglabas ng aking kaisipan. Ngayon, yung pagsulisit ni Kong Abante ng sagot mula sa ibang mga vlogger, awa ng Diyos naman, marami sa kanila nakikita nila yung kahalagahan ng mga punto na sinabi ko tungkol dito sa karapatan nating sa karapatan nating para sa malayang pamamahayag. Kaya somehow nakabuti kasi nag-align si Ilay San Fernando, klaro rin siya at talagang
very ano rin siya, very vocal rin siya sa pagrespeto ng karapatang mamahayag. Even if Ilay San Fernando is not really a Duterte vlogger. Yung instance na yon, kahit pa hindi ko alam kung anong intention doon ni Congressman Abante, no? Pero yung pangyayaring yon is actually a good incident kasi makikita talaga na kahit hindi naman natin ka-align sa politics si Ilay San Fernando, pero pagdating sa usapin ng free speech, nagkikita-kita tayo sa mata. Pero bago ko ibigay kay RJ ulit, is kasama ba sa strategy mo na mukha kang principal ngayong araw na to? Oo nga, no? Mukha kang principal eh. Hindi kayo natakot si Abante dahil mukha kang namamalong teacher? Hindi naman although syempre kailangan maging presentable at nirerespeto naman natin ang House of Representatives bilang institusyon kasi syempre marami nang lumakad diyan na mga statesmen na mga nauna sa atin at may mga nagawang mabuti para sa bansa. So as an institution, kailangan respetuhin at kailangan syempre medyo magdamit naman ng kagalang-galang. Respect sa susunod, magti-turtleneck din sana ako kanina eh. Kaya lang baka magmukha akong roll-on. Kaya sabi ko, di na ako With magti-turtleneck. dangling. Oo. Matindi RJ, diretso. May tanong lang ako, ma'am. Kasi napansin ko kanina doon sa merong part na to na parang pinipilit kanyang mag-sorry. Ano masasabi mo doon? Na humingi ka ng patawad sa akin kung ano talaga. Naalala mo yung part na yun? Oo, pero I think naiintindihan rin niya at nakita niya na hindi ako maaaring mag-apologize sa isang bagay na karapatan ko naman. So, siya rin naman si Congressman Benny Abante rin naman ang nagbigay ng space sa akin no, na kung hindi ako mag-apologize, okay lang sa kanya. At sa akin, okay lang rin naman yun. Kung galit sa akin si Congressman Benny Abante dahil sa mga kritisismo ko sa kanya, ay wala rin akong problema doon. Pero definitely, importante, kasi pagdating sa free speech talagang ako dyan may pagka-absolutist ako dyan na kailangan talaga irespeto no matter how you do not like what I say. Kailangan mong irespeto yung mga sinasabi ng ibang tao unless of course, yun nga, hindi na siya part ng protected speech. Hindi na siya part ng but ang importante, kaya nga sabi ko ang dapat na hindi mawawala ay yung kasiguraduhan, pag in-exercise mo ang free speech mo, alam mo ang hindi protected speech. Kasi pagka kabisado mo ang mga bagay na part ng protected speech, ay kaya mo itong ilaban hanggang dulo. Ganon. So, importante na alam rin natin yon. Lalo na ng mga ibang mga vloggers din na nakikinig, na gumagawa ng content. Ito kasi yung mga bagay na napaka-importante sa pamamagitan ng pagdating sa usapin ng malayang pamamahayag. Dapat alam natin kung ano yung protected speech at ano yung hindi protected speech. Pag protected speech, ayan, syempre pagka ganyan, ilalaban natin ang patayan yan. And that is something that I should never be asked to apologize for. Hindi ko kayang i-negotiate yung aking karapatan sa malayang pamamahayag, sir. Jay, So, eto nga, Miss Joey, Jay Guevara nga pala. Kasi, alam nyo, kadalasan... future ex-boyfriend mo. Future ex-boyfriend. Hindi, talagang kanina, talagang nanood talaga ako at nakinig. At yun nga, hindi talaga naiiwasan na minsan pumapalpak talaga ang Congress. Kasi may nabanggit doon si Benny Abante na you're not important to me, sabi niya. So, parang medyo hindi ako makapaniwala kasi siya, public servant Representative siya. Oo, representative siya. So parang hindi ata kaaya-aya na sabihin niya yun. Well, tama ka naman dyan. Agree naman ako sa'yo dyan, Sir Jay, no? Pero, kasi nandun siya sa kabilang bakod, nandun siya sa pwesto ng kapangyarihan, at nandun tayo sa kabilang bakod naman. So, syempre, hindi talaga tayo maka-agree doon, kasi sa totoo lang, the mere fact na pinatawag kami sa hearing, pinaglaanan kami ng atensyon ng Tri-Committee. Ibig sabihin nun, meron silang nakikitang importansya sa amin. In fact, yun nga ang nakalagay dun sa aming mga invitasyon na kailangan nila ang testimonya namin para makapag-craft sila ng batas. So, medyo ironic lang na sasabihin ni Kong Benny Abante na hindi ako importante. Pero sa totoo lang, maliit na bagay yun for me. Hindi yun, kumbaga parang, hindi siya issue. Hindi siya issue para sa akin, yung mga ganong klaseng statement. Kasi kinokontradict nun yung fact na ilang beses kaming inimbite. Yung isa kang vlogger, hindi ka ordinaryong Pilipino. Yun, isa pa yun sa talagang sabi ko, ewan ko ba kung matatawa ko kung maiinis.
Yun din kasi yung mahirap, no? Kasi I think baka ito rin yung isang bagay na dapat mabigyan pansin ng Tri-Committee, yung mga definisyon ng mga pinag-uusapan. Kasi syempre, pag sinabi mo bang vlogger, extraordinaryong tao na ba yan? Kasi ngayon, lalo na sa sa technology ng information, lahat may cellphone, lahat may mga gadget na kahit sino pwede nang mag-vlog. Ngayon, pag nag-vlog ka, hindi naman ibig sabihin nun na exceptional ka ng nilalang or yun na, kumbaga hindi ka na ordinaryo. Kasi nga, dahil sa mabilis na access sa teknolohiya, kahit sino pwede na mag-vlog eh. So parang hindi naman porket vlogger ka ay magiging extraordinary ka. I don't see the sense of entitlement. And ako, I feel the explanation of Eli San Fernando. He is actually very popular in TikTok. 1 million followers in TikTok. But yeah, ordinaryo kang gagawa. Hindi naman ibig sabihin na porke malaki ang platform natin ibig sabihin nun meron na tayong superpower. At ito, last question na rin. Kasi kanina napag-usapan din yung about doon sa Russiano na vlogger na nanggulo sa BGC. So parang gusto nilang palabasin kasi na tayong mga Duterte tinatawag na DDS at yung vlogger na yun parang parehas. So anong makukomentuhan nyo doon, Miss Joey? Actually, yung part na yun, hindi ko masyadong naintindihan na, no? Hindi ko talaga rin masyadong na-catch yung part na yun na kung saan pinapakita yung Russian na vlogger. Ito kasi yung problem, hindi porket hindi natin gusto yung naririnig natin or yung nakikita natin, hindi ibig sabihin nun ay tatanggalan na ito ng karapatan. Yung sa Russian vlogger, kung meron siyang nalabag na batas, dapat managot siya. Tama. And it's the same manner kung kunwari DDS-aligned vlogger, Duterte-aligned vlogger ka, or administration-aligned vlogger ka, hindi dapat ang magdidikta nun ay kung sino kung ano ang politikang kinabibilangan mo. Kaya nga 'di ba, paulit-ulit nating naririnig na ang society natin ay ruled by law at hindi ruled by men. So agnostic yan dapat sa kahit anong politika ang meron Kung nagkasala, edi managot. Yung Russian vlogger, kung meron siya nalabag na batas, edi managot siya sa batas natin dito sa Pilipinas. In the same manner na yung mga Duterte vloggers or yung mga administration-aligned vloggers, pag may kasalanan managot. Sabi ko nga, wala namang pumipigil sa kahit sino. Ang mga Duterte vloggers, hindi naman natin pinipigil na i-exercise ng kahit sino ang karapatan nilang magreklamo sa tamang forum. Kung feeling nila meron na violate na sila na karapatan at gusto nilang mag-stick ng gusto nilang maghanap ng karampatang aksyon doon sa nangyari sa kanila, maaari silang magkaso, maaari silang gumawa ng mga legal na hakbang para masatisfy nila kung ano man yung iniisip nila na paglabag na naranasan nila.